may-ari naman ang nagbigay ng 5 days. Ang sabi niya, bibigyan namin po kayo ng 5 days. Pero, doon sa mga wala nang nakatira is gigibain nga nila. Pero bibigyan daw nila ng assistant. Yun yung sinabi po ng may-ari. Mga residenteng apektado ng demolisyon sa Maynila, problemado kung saan lilipat. January 12 na po, wala po kaming nare-receive na message or directive from Malacanang, no? So, we are just following the law po. We already administered and implemented the increase po. Pagtaas ng PhilHealth Premium Contribution ngayong taon, tuloy na tuloy na. Mga magsasaka sa Atok, Benguet, problemado na naman matapos muling mabalot ng andap ang kanilang mga tanim na gulay. Ito ay isa sa programa which is aligned doon sa ating National Reading Program na kung saan talagang makakatulong sa mga mag-aaral po natin na mas magustuhan pa, that they would really love for reading. I'm happy po kasi may mga bata po na nakapagbukas na po ulit ng libro at nakapagbasa na po. Pilot implementation ng Catch-up Fridays program ng Department of Education, maayos na naisagawa ngayong araw. Inaabang ang 9th Wish Music Awards matutunghayan na sa linggo. Live performances ng mga OPM artists. Dapat abangan. Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Una sa ating mga balita. Nagpapatuloy ang mahigpit na pagpapatupad ng internal cleansing sa hanay ng mga pulis sa National Capital Region Police Office. Bukod sa mabilis sa pagresolba sa mga kaso ng mga pulis, diretso din ang random drug test sa kanilang hanay. Ito ang balita ni Leia Ilagan. This is Calawags, about 5% yan. Okay, if titignan natin yung mga ranggo, meron pang ranggo na full kernel. So, tinitignan natin. And that 5%, kukunti lang sila, ubusin natin sila. Hindi nagpapabaya ang pamunuan ng National Capital Region Police Office sa pagdidisiplina sa kanilang hanay. Sa katunayan, tuloy-tuloy ang random drug test na isinasagawa ng NCRPO upang mahuli ang mga pulis na gumagamit ng iligal na droga. Ayon kay NCRPO Director, Police Major General Jose Melencio Nartates Jr., nito lamang January 4, 4 na pulis ang nagpositibo sa isinagawang drug test. 3 sa mga ito ang mula sa Eastern Police District at 1 ang mula sa regional headquarters. Kinuha na natin yung mga baril nila. Tapos para hindi na sila, baka mamaya sabog sila sa droga. Di ba? Positive. Kinuha na natin yung baril nila. Bukod sa pagtutok sa iligal na droga, mahigpit din aniya ang pagpapatupad nila ng internal cleansing. Mabilis din nilang nadidesisyonan ang mga kaso ng mga pulis. Sa katunayan, 800 kaso na ang nadesisyonan ni General Nartates mula nang umupo siya sa pwesto noong July 2023. 300 dito ang tinanggal na aniya niya sa serbisyo. Ang internal cleansing is embedded yan sa trabaho ng Philippine National Police. Kaya nga meron tayong unit involved to that. Particularly the counterintelligence, hindi lang sa illegal drugs. Pagka-counterintelligence kasi, we are looking after the personnel, kung ano yung ginagawa nila. At continuously ginagawa namin yan. And we have the data. It's a matter of producing evidence such that maparusahan or ma-dismiss natin sila. Dagdag ni General Nartates, inaayos niya ang proseso sa pagpapatupad ng parusa sa mga pulis na mayroong kaso, lalo na at mayroong mga case folder ng mga pulis na may administrative case ang nawawala. Hindi lang nawawala, nadidelay or tinutulugan or baka pagtulong-tulungan tayo ng grupo, imbis na for dismissal siya is maging suspension lang in cahoots and or in connivance with the drafter
drafter ng isang resolution and or nag-conduct ng summary hearing proceeding. Ugali kong nagpapatawag ng summary hearing officer. Ugali kong nagpapatawag ng complainant. At ugali kong kinakalkal lahat ng mga ebidensya. Noong mga nakaraang araw, inihayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na 177 pulis sa Metro Manila ang iniimbestigahan dahil sa iligal na droga. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mayroon pang 30 opisyal ng Philippine National Police ang naghihintay na lumabas ang kanilang promosyon. Ito'y matapos na mabinbin sa National Police Commission ang kanilang mga papel. Gayunman, sinabi ni PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr. na tinutugunan na ng NAPOLCOM ang naturang problema at inaasahan na lalabas na rin ang promosyon ng mga ito sa lalong madaling panahon. We are talking directly now with NAPOLCOM and yung mga ibang dadaanan ng papel with the OPAMA and the Police Affairs and also with the Office of the Executive Secretary. Kumbaga, everything had been ironed out, so tuloy-tuloy naman ang mga papeles. Except for some siguro, yung mga nag-expire, mga tawag doon, mga clearances and everything. But so far, we are happy with the flow of the promotion. Natuloy na kaninang umaga ang demolisyon sa isang komunidad sa Barangay 877 sa Maynila sa kabila ng pagtutol ng mga residente. Kaya problema nila ngayon kung saan sila titira lalo na at walang relocation at biglaan umano ang pagpapaalis sa kanila. Ito ang balita ni Dante Amento. Sabi ng dalawang chairman na si Chairman Urate at si Chairman Beroya na wala silang binibigay na barangay clearance para sa demolition permit. Kaya ang tanong, paano sila nagkaroon ng demolition permit? Matapos magkagulo at maudlot kahapon, bumalik kanina ang demolition team mula umano sa City Engineering Office at itinuloy ang pag-iba sa mga bahay sa isang komunidad sa Barangay 877, Santa Ana, Manila. Hindi na nakaporma pa ang mga residente at wala na silang nagawa kundi panoorin kung paano pagtatanggalin ang kanilang mga tirahan. Kaya ngayon, problemado sila kung saan lilipat, lalo na at wala namang inilaang relokasyon para sa kanila. Wala po silang sinabing ganon. Basta bumaba sila rito bigla-biglaan, may dalang demolition team, maraming pulis, may mga pulis na nakasibilyan. Hindi namin alam kung pulis nga. Kanya-kanyang bitbit ng gamit ang mga residente palabas ng kanilang tahanan. Ang ilan sa kanila ay sa mga kaanak na lang muna, pansamantalang manunuluyan. Ang akala umano ng mga residente, sa susunod na linggo pa ang demolisyon. Ayon sa presidente ng asosasyon at ilang residente natin nakausap dito, sinabihan daw sila kahapon na bibigyan sila ng hanggang 5 araw na palugit bago gibain yung kanilang mga bahay. No? Pero ang kanilang ikinagulat kaninang umaga, mayroon ng demolition team na dumating dito at yun nga, pinagigiba na ang kanilang mga tahanan. May-ari naman ang nagbigay ng 5 days. Ang sabi niya, bibigyan namin po kayo ng 5 days. Pero doon sa mga wala nang nakatira is gigibain nga nila. Pero bibigyan daw nila ng assistance. Yan yung sinabi po ng may-ari. Wala rin umanong court order na dala ng demolition team. Sinabi ni Congressman Nabante na 5 araw. Yung 5 araw, hindi yun natupad. Kahapon kami nag-usap dito sa komunidad na dinig lahat ng taong bayan na 5 araw. 5 araw lang binigay ng tanong dito sa lugar namin. Na pagdating ng 5 araw, wala na kami dyan, gigibain na yan. Sinisikap ng UNTV News na makuha ang pahayag ng pamahalaang lungsod ng Maynila hinggil dito. Subalit wala pa silang tugon sa aming mga mensahe at tawag. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kalat na ang
mga umano'y petition for People's Initiative forms na pinapipirmahan sa ilang mamamayan. Ang ilan sinasabing may kapalit pa itong ayuda. Kaya naman ang Department of Social Welfare and Development mag-iimbestiga na sa umano'y paggamit ng programa ng ahensya upang makakalap ng lagda. Giit ng DSWD, wala silang anumang kinalaman sa mga nagsusulong ng charter change o chacha. Ito ang balita ni Nel Mariboho. Kukunin ko lahat ng detalye na meron ng ating mga mambabatas na nag-report at nag-ulat. Sisiguraduhin namin na sisiya sa atin, iimbestigahan para mabigyan namin sila ng angkop na report. Nangangalap na ng detalye ang Department of Social Welfare and Development tungkol sa umunay paggamit sa Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS program sa pagsusulong ng People's Initiative. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, makikipag-ugnayan siya sa mga tanggapan ng mababatas, partikular na kay Senator Amy Marcos, upang makuha ang impormasyon ukol sa naiulat na pagkalap ng lagda kapalit ang pangakong ayuda mula sa programa ng DSWD. Ayon kay Secretary Gatchalian, wala silang anumang kinukuwang dagdag na requirements para sa pagkuha ng ayuda. Hindi ho kami humihingi ng karagdagan pang mga requirements katulad ng paglahok sa iba't ibang mga programa o iba't ibang inisyatibo. Ang sa amin, simple lang, kung ano yung kinagisnan yung requirement, ID at social worker intake, sapat na yon para maka-avail ng serbisyo dito sa aming departamento. Naninindigan ng DSWD Chief na wala silang kinalaman sa anumang hakbang upang isulong ang charter change o chacha. Una lang inihayag ng ilang mambabatas na may mga ulat na signature campaign ukol sa isinusulong na petisyon upang maamyendahan ang 1987 Constitution. Hinihikayat umano ang mga nasa komunidad na lumagda dito kapalit ng financial assistance mula sa DSWD. Nel Mariboho, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Sinimula na ngayong araw ang programa ng Department of Education na Catch Up Fridays. Dito magkakaroon ng iba't ibang aktibidad upang mahikayat ang mga mag-aaral na magbasa. Bukod sa pagkatuto sa pagbabasa, isang paraan din ito upang mailayo ang mga bata sa sobrang paggamit ng gadgets ayon sa ilang guro. Ito ang balita ni Jed Neresina. I am so happy that it was materialized and it was really mandated na that we have this catch-up Fridays. Kasi yun nga sinisingit ko lang, before sinisingit ko lang, sinasabi ko talaga, every subject is a reading subject. So ngayon meron na. So nakakatuwa po. Masaya si Principal Ana Lu Madrigal ng Buting Elementary School sa Pasig City dahil sa programa ng Department of Education na Catch Up Fridays. Nagsimula na ngayong araw ang programa sa kanilang paaralan. Sa pangunguna ng mga guro, nagkaroon ng iba't ibang aktibidad kaugnay sa pagbabasa ang mga estudyante. Dito hinihikayat ang mga batang magbasa ng libro na kanilang gusto sa ilalim ng Drop Everything and Read o DEAR program. Ito ay isa sa programa which is aligned doon sa ating National Reading Program na kung saan talagang makakatulong sa mga mag-aaral po natin na mas magustuhan pa, that they would really love for reading, which is yan naman po talaga ang layunin namin. Bukod sa silent self-reading, mayroon ding flashcard reading, storytelling, dramatization at iba pang aktibidad na makakatulong sa mga mag-aaral na maenganyong magbasa. Prioridad sa mga estudyante mula kinder hanggang grade 2 ang speaking skills. Habang para sa mga grade 3 hanggang grade 6 students naman, mayroong evaluation at assessment activity upang mabatid kung ano ang kanilang natutunan. Inilalaan din ang araw ng Biyernes sa pagtuturo tungkol sa health, peace at homeroom guidance. Also to develop their skills in mathematics kasi yun po yung talagang target namin, yung kaalaman nila sa matematika at saka sa reading. And not only that, on this Catch-Up Fridays, we also want to inject, or our department would like to inject, the peace education for our learners, and as well as the homeroom guidance and their learning for health.
Para sa Elementary School English and Journalism Coordinator na si Jason Layugan, ang aktibidad na ito ng DepEd ay pagkakataon ng mga bata na tutukan ang pagbabasa sa libro sa halip na mobile devices. It's a great help kasi 'di ba sa panahon natin ngayon yung mga bata talagang nauubos yung time nila na gamitin yung kanilang mga gadgets. This gives the opportunity for the child to go back to the usual way dapat na matuto yung mga bata na magbasa using yung mga big books, mga reading books ganun. Kasi nawawala na yung love and passion in reading ng mga bata sa ngayon. Excited naman ang batang si Aki na magbukas ng libro sa halip na gadget upang magbasa. I'm happy po kasi may mga bata po na nakapagbukas na po ulit ng libro at nakapagbasa na po. Kasi po karamihan po ng mga bata ngayon is nagbabasa po lots on their gadgets po. Hindi na po nakakapagbasa sa mga libro po. Kaya maganda pong gawin to para kahit pa paano po makapagbabasa na po ulit yung mga bata po sa mga libro. And yun po, hindi na po sila masyadong mabababad sa gadgets. Ang mga aktibidad na nakapaloob sa Catch a Fridays program ay hindi graded upang hindi rin makaramdam ng pressure ang mga estudyante sa pagbabasa. Kasama rin ang programang ito sa hakbang ng DepEd upang mapaganda ang performance ng bansa sa Program for International Student Assessment o PISA. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tuloy na ang pagtataas ng premium contribution ng PhilHealth ngayong taon dahil sunod sa Universal Healthcare Law, ang Republic Act 11223. Ngunit ayon mismo sa ahensya, pwede pa naman itong ipatigil ng palasyo. Tiniyak din ng PhilHealth na hindi naman maaapektuhan ang kanilang mga serbisyo at benepisyo sa mga miyembro kung mauudot ang contribution hike. Ito ang balita ni Ryan Lacanlade. January 12 na po, wala po kaming nare-receive na message or directive from Malacanang, no? So, we are just following the law po. We already administered and implemented the increase po. Epektibo na ngayong Enero ang panibagong taas singil sa kontribusyon sa mga miyembro ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth. Mula sa dating 4% na kaltas ng kabuuang sahod ng isang manggagawa kada buwan, magiging 5% na ito simula ngayong Enero. Ibig sabihin, simula ngayon ay makakaltasan na ng 500 pesos ang sumasahod sa itinakdang 10,000 pesos na floor minimum amount at 5,000 naman ang makakaltas mula sa 100,000 na itinakdang ceiling amount. Ngunit gaano man kadeterminado ang PhilHealth na taasan ang singil sa kontribusyon, handa pa rin nila itong ipagpaliban kung ipag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. If ever na meron kaming instruction or directive from Malacanang, we will comply po, no? But since as of today wala pa po, we already implemented it po. Noong nakaraang taon, sinuspindi ng Pangulo ang pagpapatupad ng 0.5% na increase. Mula sa 4% noong 2022, magiging 4.5 sana ito noong nakaraang taon. Para sa pensyonado at byuda na si Maria Cristina Garcia, investment na rin na maituturing ang pagbabayad ng PhilHealth, lalo na't nagamit na niya ito nang siya ay mahospital at maging ang kaniyang asawa noong magkasakit ng cancer. Okay lang, kasi considering naman na magagamit mo din naman sa mga health issues mo, sa mga ganun. Ano ba naman yung 500? Although sa iba siguro malaki. Although malaki din sa akin yun. Pero talagang pinag-iipunan ko kasi ito Ngunit sa BPO employee na si David, pasakit sa kanya ang contribution increase, lalo na ngayong tumataas pa rin ang bilihin at bayarin. Actually po for me, hindi ako agree. Kasi ang laki din nung makakaltas at saka hindi naman po nag-increase din yung sa salary ng mga bawat empleyado. So
parang malaking tulong din po yung maikakaltas nila lalo na sa panahon ngayon na nagmamahal din yung bilihin, tas mag-i-increase pa ng bawas. Ganito rin ang pananaw ni Lendy, lalo na't hindi pa naman niya nagagamit pa sa ngayon ang kanyang PhilHealth. Opo, actually kasi malaking bagay din po kasi yun na yung sabihin po natin kahit maliit lang po siya yung nababaho sa sahod namin, pero malaking dagdag po sa amin sa pang-araw-araw. So yun po, no choice lang po kasi mandatory po ng company. Ayon sa PhilHealth, nasa 17 billion pesos ang kanilang malilikom sa dagdag kontribusyon na ito na gagamitin naman sa iba't ibang programang kanilang ilulunsad na makakatulong sa sambayan ng Pilipino. Tiniyak naman ng PhilHealth na hindi maaapektuhan ang kanilang mga programa sakali mang maglabas ng kautusan ng Malacanang na muling ipatigil ang dagdag singil sa premium contribution. Since we've been working very hard, we're doing very well. Ang ganda po ng cash position ng PhilHealth So ako feeling ko walang maapektuhan, no. I don't think any of the programs, any of the packages, nothing will be affected. And tuloy lang. We'll still be able to as we are expecting this year, successfully implement everything po. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Narito naman ang mga balitang nakalap ng UNTV News Global Correspondents na ihahatid ni Jack De Ocampo mula sa Chester, United Kingdom. Magandang araw sa iyo, Jack. Jack, anong implikasyon ng partisipasyon ng Britain sa military strikes laban sa Houthi target sa Yemen? Yes, Monica, alam naman natin na kapag sakaling mayroong sinasabing big international crisis, ay mayroong tinatawag tayo na potential for lone actors, no? Yung sinasabi natin na lone wolf terrorist attacks na maaari itong mga sympathizer ay gumawa ng sariling pag-atake nila in support doon sa nangyayari dyan sa Yemen or sa Gaza. Kaya naman ang United Kingdom ay nagpalabas ng heightened terrorist alert. Bagamat wala pa na mga ipinapalabas na pinaka-actual terrorist attack na potential dito sa UK. Pero itong mga maaaring sympathizer na gumawa ng kaguluhan, ayun ang gustong ma-prevent ng Metropolitan Police. Samantala, nagpalabas din naman ang UK government ng advisory o travel advisory papunta dyan sa Yemen. So, discourage yung mga British nationals na magpunta dyan sa Yemen, and also yung mga British nationals na nandun sa bansang yon ay pinauuwi na dito sa UK. Dahil nga walang consular services o suspendido ang consular services sa bansang yon. Yes, Monica. Sige, Jack, ibigay mo na ang mga balita sa iba't ibang panig ng daigdig. Inakusahan ng South Africa ang Israel ng genocide. Umapela rin ito sa International Court of Justice o ICJ na ipatigil sa Israel ang inilunsad na gyera sa Gaza. Ito ang balita ni Ray John Bolivar. It will make a huge difference the fact that the state of Israel is held to account by the international community. So the message is clear, they must desist from the acts of genocide. Inaakusahan ng South Africa ang Israel sa paglabag sa United Nations Genocide Convention. Naghain ng agarang apela ang Pretoria sa International Court of Justice o ICJ upang puwerasay ng Israel na agarang suspindihin ang military operations nito sa Gaza. Giit nito hindi sapat na dahilan ng October 7 attack ng Hamas para sa Israel. South Africa presents a damning evidence confirming that Palestinian people have suffered and are suffering irreparable harm from Israel's violation of the Genocide Convention. This is a pivotal moment for the international system. Pumutok ang gera sa Gaza matapos na ilunsad ng Hamas ang pag-atake sa Israel, kung saan mahigit 1,100 taong nasawi at karamihan ay sibilyan. Rumesponde naman ang Israel sa pamamagitan ng tuloy-tuloy na opensiba sa Gaza. Mahigit na sa 23,000 mga tao, na karamihan naman ay mga bata at babae ang nasawi, bunsod nito. Batay sa Gaza sa Hamas-run Health Ministry. Ray John Bolivar, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan.
sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tatanggalin na ng Google ang ilang daang empleyado sa iba't ibang teams bilang bahagi ng ginagawang cost-cutting ng tech giant. Kabilang sa mga mawawala ng trabaho ang mga nasa voice assistant unit, hardware team, augmented reality team at central engineering team. Hindi pa malinaw kung ilan ng partikular ang maapektuhan ng mass layoff. Subalit nangyari ang reorganization kung kailan pinaiigting ng mga kumpanyang gaya ng Microsoft at Google ang pag-adapt ng generative artificial intelligence technology. Samantala, isang grupo ng mga turisang mula sa Russia ang inaasahang unang bibisita sa North Korea simula nang maipatupad ang anti-pandemic border lockdowns noong 2020. Batay ang ulat sa Russian provincial authorities at isang Western tour guide. Kabilang ang North Korea sa mga nagpatupad ng pinaka-ekstriktong border control sa mundo kontra COVID-19 at hindi pa ganap na nagbubukas para sa foreigners. Noong September 2023 na magpulong para sa isang summit sina North Korean leader Kim Jong-un at Russian President Vladimir Putin kung saan nagkasundo ang dalawa sa pagpapaigting ng kooperasyon sa ekonomiya, politika at military fronts sa kabila ng international sanctions. Naglunsad ng airstrikes ang Estados Unidos at United Kingdom laban sa Houthi rebels sa Yemen. Nagbanta naman ang Houthi Deputy Foreign Minister na pagbabayaan ng mga ito dahil sa itinuturing na agresyon. Ito ang balita ni Azel Kaisip. Sinimulan na ng United Kingdom at Estados Unidos ang paglulunsad ng airstrikes laban sa Houthis sa Yemen dahil sa tuloy na pag-atake ng mga rebelde sa shipping vessels sa Red Sea. Target nito ang logistical hubs, air defense systems at weapon storage locations sa Yemen. Batay kay US President Joe Biden, ang strikes ay bilang pagtugon sa ginagawang pag-atake ng Red Sea shipping. Nagbigay din aniya ng suporta bilang bahagi ng misyon ang mga bansang Netherlands, Australia, Canada at Bahrain. Nagbabala naman ang Houthi Deputy Foreign Minister na pagbabayaran ng US at UK ang itinuturing nitong agresyon. Kinumpirma ni UK Prime Minister Rishi Sunak na tumulong ang Royal Air Force warplanes sa pagsasagawa ng targeted strikes sa military facilities. Iginiit din nitong limitado, kinakailangan at bilang self-defense ang strikes. Kontrolado ng Houthis ang malaking bahagi ng Yemen at iginigiit na sinusuportahan nila ang kaalyadong Hamas militant group sa pamamagitan ng pag-target sa shipping na patungong Israel. Azel Kaisip, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. At yan ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula dito sa Chester, United Kingdom. Ako si Jack De Ocampo. Magandang gabi. Buto ay mahalagang parte ng katawan ng tao, ngunit ito ay nagiging marupok habang tumatanda, kaya't posibleng makaranas ng sakit na osteoporosis ang isang tao kahit walang nararamdamang mga sintomas. Ito ang balita ni Kichi Ciprian. Kasabay ng ating pagtanda, napakahalaga na patuloy na mapangalagaan ang mga buto ng ating katawan dahil maaaring makaranas ng sakit na osteoporosis na isang uri ng degenerative at silent disease. Osteoporosis po, ang ibig sabihin lang po nun ay isang sakit kung saan ang mga buto po natin ay nagiging marupok.
Pag marupok po ito, very prone po para magkaroon ng bali o fracture. Ang osteoporosis po, it's usually called the silent disease. Meaning, pag po may osteoporosis ang isang tao, generally wala pong nararamdaman na sintomas up until magkaroon po ng complications or fracture. That's when nagkakaroon po ng mga pananakit ng mga buto o ng mga parte ng katawan. Isa sa dapat na laging tandaan ang maagang paghingi ng payo at pagbibigay ng tamang impormasyon sa mga doktor ay katumbas ng maayos na gamutan dahil prevention is better than intervention. Agahan nating magpagamot para maiwasan ang butong marupok. Dahil again po, ito pong osteoporosis is more of prevention. We don't get to feel anything po up until the complication sets in. So very important po yung good health-seeking behavior, knowing, and sabi nyo nga po kanina, offering this important information about yourself to your doctor so that your doctor would know when to evaluate you for osteoporosis. Alamin ang iba pang detalye ukol sa osteoporosis. Manood ng Doctors on TV ngayong linggo, alas 7 ng umaga, dito lang sa UNTV. Kichi Cipriano, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinawalang bisa ng Quezon City Prosecutor's Office ang reklamong grave threats ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa 14 na pahinang resolusyon ng piskal, sinabi nitong walang sapat na ebidensya upang kasuhan ng dating Pangulo sa nasabing krimen. Ang sinabing pagbabantaan niya ay nangyari sa kasagsagan ng confidential fund at napabalitang impeachment laban sa anak ng dating Pangulo na si Vice President Sara Duterte. Kaya bilang ama ay natural lamang na madismaya at depensahan ang kanyang anak laban sa political attacks. Dagdag pa ng piskal, hindi pangkaraniwan na ang pagbabanta o death threats ay gagawin sa publiko. Wala pang reaksyon dito si Representative Franz Castro. Masayang ibinalita ni PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr. na hinirang ang Pilipinas bilang ikatlo sa pinakaligtas na bansa sa Southeast Asia. Ayon kay General Acorda, ito ay base sa 2023 Global Law and Order Report ng Gallup na isang analytics and advisory firm na nakabase sa Washington. Anya, ito ang resulta ng maayos sa kooperasyon ng pulisya at komunidad laban sa krimen. Well, it's everybody's effort actually. To my concept of a peaceful community is everybody's effort. The police doing their part as a professional police officer, the community engaged, nagre-report, nagre-reklamo kung may mga nakikitang katiwalian, and of course the media, your role also kasi wide yung reach nyo, kayong kung minsan may mga bagay na hindi na isusumbong sa police dahil takot sa police or whatsoever, and through the media na enlighten natin. And with this free what we call that flow of information and communication, there's two ways. Sinabi pa ni General Acorda na magiging maganda ang epekto ng naturang report sa ekonomiya ng bansa dahil marami ang turistang magtutungo sa mga tahimik na bansa. Batay sa report, nakakuha ang Pilipinas ng index score na 86, kasunod na Indonesia na may 90 at Vietnam na may index score na 92. Formal nang nanumpa bilang bagong kalihim ng Department of Finance si Batangas 6 District Representative Ralph Recto. Kasabay ding nanumpa sa tungkulin si Presidential Advisor on Investment and Economic Affairs Secretary Frederick Go. May iniatas naman si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa dalawang opisyal ukol sa kapakinabangan ng ekonomiya. Ito ang balita ni Nel Maribuho. Secretary Recto, whose name and face is familiar to all of us, he has already had a remarkable career in public service, having excelled in various roles within the government. Malawak na karanasan, ito ang naging bentahin ni Batangas 6 District Representative Ralph Recto
Kaya siya itinalaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang bagong kalihim ng Department of Finance. Ayon kay Pangulong Marcos, hindi matatawaran ang naiambag ni Recto sa pamamalakad ng ekonomiya bukod sa mga achievements sa Senado at Kongreso. Pinamunuan niya noon ang Senate Committee on Ways and Means at isinulong ang ilang mahalagang tax reform. Inaasahan ng Pangulo na makatutulong ang bagong finance chief sa pagkontrol sa inflation at hakbang ng gobyerno laban sa mga smuggler. He will continue to help devise strategies that will tame inflation through a basket of responses, ranging from plugging supply gaps to injecting non-monetary measures so that prices will be stable. I am cert to gentlemen here. I also have asked him to be at the forefront of our anti-smuggling drive, pursue tax cheats, starting with the habitual ones who have raised tax evasion not just into an art but into a business. Kasunod ng kanyang appointment, iiwan na ni Secretary Recto ang pagiging kinatawan ng Batangas at pagiging isa sa mga Deputy Speaker ng Kamara. Prioridad ng bagong kalihim ang epektibong koleksyon ng buwis. Number one is to collect for next year, I think 4.3 trillion in taxes. 3 trillion with the BIR, 1 trillion with the BOC, and I think the Treasury is about 300 billion. Yeah. So it's all about fiscal sustainability. Isusulong rin niya na maipasa ang mga nakabinbing panukalang reforma sa pagbubuwis sa Kongreso. There are already existing revenue measures that the House has passed and the President has certified as urgent. We will make sure that the Senate will be able to pass this in. Babalik naman sa Bangko Sentral ng Pilipinas si outgoing Finance Secretary Benjamin Diokno bilang Monetary Board member. Ayon sa Pangulo, inalok niya si Diokno na mapabilang sa Maharlika Investment Fund Corporation kung saan siya ang mamamagitan sa gobyerno at pribadong sektor, ngunit tumanggi ito. But he begged off, saying that this is the investment fund, a sovereign fund, is not with what he feels is a specialty of his. So he will return to his purely financial duties now in the Monetary Board. Inaasahan naman na tutulong si Special Assistant to the President for Investment and Economic Affairs Frederick Go upang magkaroon ng resulta ang mga investment pledge o pangakong pamumuhunan na nakuha ni Pangulong Marcos sa kanyang foreign trip. Calls for number one, improving the ease of doing business. Second would be reducing friction costs. And third, finding solutions to navigate the bureaucratic challenges that we face. And we have to make a strong case to the world why they should invest here in the Philippines. Naniniwala ang Pangulo na malaki ang may tutulong ng dalawang bagong opisyal sa isinusulong na programa at agenda ng administrasyon sa ikauunlad ng ekonomiya ng bansa. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Suportado ng ilang senador ang pagkakatalaga kay House Deputy Speaker Representative Ralph Recto bilang kalihim ng Department of Finance o DOF. Si Senate President Juan Miguel Mig Zubiri, kumpiyansa na magiging mabuting DOF Secretary si Recto na kanilang tinuring na bilang number genius. Para naman kay Senator Nancy Binay, perfect choice si Recto bilang kalihim ng DOF dahil sa karanasan nito bilang isang ekonomista, dating pinuno ng National Economic and Development Authority at dating mambabatas. Sina Senate President Pro Tempore Loren Legarda naman at Senator Francis Chis Escudero agad nang nagpahayag ng suporta sa pagharap ni Recto sa Commission on Appointments para sa kumpirmasyon ng kanyang ad interim appointment. Sa January 22, magbabalik sesyon ng Senado at Kamara. Nasungkit ng Pinay teen na si Eliza Parmisano ang pinakamataas sa placement o ranking mula sa Korean reality show na Universe Ticket na binuo para sa isang upcoming K-pop girl group na Prism. Ayon sa Universe Ticket, ang letter P sa Prism ang pinaka-highest spot na ibinibigay sa isang K-pop idol trainee base sa combined global at judges votes. Samantala, sa latest episode ng Korean broadcast company na SBS, makikita
narito ang naging journey ng 14-year-old Filipina at ang kanyang ipinamalas na talento. Maliban kay Eliza, dalawang Filipino pa na si Najili Danka at Filipino-Korean na si Jin Yoonju ang kapwa ring kalahok para sa natitirang 7 spots sa nasabing kompetisyon. Very proud naman sa achievement ni Eliza si Asia Songbird Regine Velasquez na nag-post pa ng kanilang old picture sa kanyang Instagram account. Heads up sa big bike enthusiasts, dalawang kilalang heavy-duty motorcycles ng Kawasaki ang susubukan ngayong linggo sa Manibela Test Ride. Ito ang balita ni Brian Evangelista. Tahimik pa. Pwede ba soundcheck ba yan? Sige po. Soundcheck muna tayo dito kay Versys 650. Ito, stock lahat, no? Apo. Wala ka pang binabago. Ayan, ang tunog. Wow. Bibigyan tayo ng owner's review sa 2023 Kawasaki Versys 650 ng ating Manibela guest vlogger na si Jan Castro. Oh, bakit mo naman to binili? Number 1 kuya, yung inline 4 kasi. Yung tunog ang hinahanap eh. Tunog. Power niya. Toronto tayong bumili. At isa pa sa heavy duty na big bikes ng Kawasaki ang mapapanood ngayong linggo sa Manibela. Yung engine niya po, kuya, sobrang swabe niya kasi yung power niya is linear. Ibig sabihin, parang kung pipigain ko siya, hindi siya yung parang magwawala agad. Magbibigay siya ng power pero dandahan. Tapos palakas ng palakas hanggang mararamdaman mo yung torque niya. So, hindi siya nakakatakot ba? Makakasama din natin si Gerald Matila para sa owner's review ng 2023 Kawasaki Z900 SE. Alamin ang mga special features na nagustuhan ng ating guest rider ngayong linggo sa Manibela, alas 8:30 ng umaga dito sa UNTV. Sabayan ding mapapanood sa UNTV News and Rescue YouTube channel and Manibela Facebook page. Brian Evangelista, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Tatlong mga istasyon ng Pasig River Ferry ang planong mabuksan ngayong taon ayon sa Metropolitan Manila Development Authority. Noong 2023, umabot na sa higit 200,000 ang naging passenger count ng Pasig River Ferry sa kabuuan ng taon, kaya patuloy nilang sinisikap na mas maisaayos pa ang ferry system na maaaring makatulong sa traffic decongestion sa Metro Manila. Mula sa Makati, ito ang balita ni JP Nunez live. JP, ano-ano mga estasyon ng Pasig River Ferry yung planong mabuksan ngayong taon? Monica, ayon nga sa Metropolitan Manila Development Authority o MMDA, kasama dun sa mga bagong istasyon nito nga Pasig River Ferry system na mabuksan ay yung istasyon ng Intramuros, Bridgetown at yung PUP Santa Mesa. At ayon nga kay MMDA Acting Chairman Attorney Don Artes, lahat ng mga istasyon na yan ay ongoing na yung construction. Patuloy na nagsasagawa ng improvement ang MMDA sa Pasig River Ferry alinsunod sa Executive Order number 35 na ipinagutos ni Pangulong Marcos Jr. sa pagsasaayos ng Pasig River. Ayon sa MMDA, mula sa 15 istasyon mula sa pinagbuhatan sa Pasig hanggang sa Escolta sa Maynila, plano pa nila itong madagdagan ng 3 ngayong taon. Kasama sa mga bagong istasyon na bubuksan ang Intramuros, Bridgetown at PUP Santa Mesa. Noong 2023, ayon sa MMDA, lumagpas sa higit 200,000 ang mga naging pasahero ng Pasig River Ferry. Mas mataas ito kumpara noong 2021 na umabot lamang sa 58,000 at noong 2022 na umabot naman sa 170,000 sa kabuuan ng taon. Wala pong traffic dito eh. Pag dito po kayo sumakay, wala pong traffic. At ngayon po, na-improve po namin yung sistema na
talagang on the dot na ng oras ng pagdating at pag-alis. Although, admittedly, matagal din po yung waiting time. Plano rin nila ng MMDA na makabili pa ng mas maraming mga bangka kasama na ang 150-seater na ferry para mas mapataas pa ang ridership ngayong taon. Nakikita ng MMDA na tinatangkilik na rin sa ngayon ng mga pasahero ang Pasig River Ferry dahil sa improvement ng mismong ilog ng Pasig River o sa mismong Pasig River na isinailalim sa iba't ibang programa ng rehabilitasyon. Noon din pong feedback sa amin ng mga sumasakay dito ay hindi na po ganoon maamoy. At kasama rin po sa EO35 nga po ng ating Pangulo, hindi lamang yung aesthetic, kundi pati na rin yung improvement ng water quality. Ayon sa MMDA, mananatili namang walang bayad ang pagsakay ng mga pasahero sa Pasig River Ferry. Mayroong nakalaang 72 million pesos ngayong taon mula sa General Appropriations Act ang magagamit ng MMDA para sa maintenance, gasolina at sahod ng mga personnel ng Pasig River Ferry. Hanggat kaya po naming isustain na. Yan naman po ay utos ng ating Pangulo na libre pa po na taon-taon. At tayo naman po ay binibigyan ng budget ng Department of Budget and Management. Monica, inaasahan ng MMDA na kapag nabuksan yung iba pang mga istasyon nito nga Pasig River Ferry ay dadami pa o magkakaroon pa ng pagtaas doon sa passenger count ngayong taon. At ayon sa MMDA, inaasahan nila na kapag dumami pa yung sumakay dito sa Pasig River Ferry ay makakatulong yan doon sa decongestion ng traffic dito sa Metro Manila kasi imbis na sumakay sa mga private vehicle yung ilang mga pasahero ay pwedeng dito na sila sumakay sa Pasig River Ferry. Yan muna ang ating latest live mula dito sa Makati City. Balik sa iyo, Monica. Maraming salamat, JP Nunez. Maaari nang lumipat sa libreng pabahay ang nasa mahigit 300 pamilya sa Bacoor City na apektado ng Manila Bay cleanup. Kanina, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pamamahagi nito sa mga pamilya na kasama sa nabigyan ng relokasyon. Ito ang balita ni Benedict Samson. Ang Syudad Kaunlaran Phase 1 ay binubuo ng siyam na low-rise na building, kagaya nitong nakikita natin natapos na may 5 palapag. Mapapakinabangan na ng nasa 360 families sa Bacoor City, Cavite ang bagong babahay na naipagkaloob ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaninang umaga sa Syudad Kaunlaran, Barangay Molino 2, Bacoor City, Cavite. Ang mga residente nito ay mga pamilya na apektado ng isinasagawang paglilinis sa Manila Bay. Kaya upang masiguro na nasa maayos na lugar ang mga apektadong residente, pinamamadali ng Pangulo ang proseso ng agarang paglipat ng mga ito. Bilang agarang tugon, pinabilis po natin ang kanilang relokasyon sa bagong pabahay na ligtas, de kalidad, komportable at may maayos na pamayanan. Bawat unit nitong Syudad Kaunlaran ay mayroong 24 square meter na kayang paglagyan ng ilang mga gamit sa bahay gaya nito. Isa nga sa mga lumipat na rito ang pamilya ni Reynaldo Amaro. Aniya, mapapanatag na silang pamilya ngayong may maayos na silang tirahan. Pagkakataon namin magkaroon ng ganitong pabahay para rin sa mga susunod na generasyon, sila na medyo mo-improve ang namin pagkabuhayan. Ininayo kami sa kung may kalamidad na mabigat kasi dagat to Kasabay ng pamamahagi ng pabahay, pinangunahan din ni Pangulong Marcos Jr. ang groundbreaking ceremony ng Syudad Kaunlaran Phase 2 kung saan 25 palapag na low-rise building ang itatayo na maaaring tirhan ng nasa 120 families. Sa kasalukuyan ay may ilang bahagi pa ng Phase 1 ng Syudad Kaunlaran ang tinatapos. Sakali namang makumpleto na ang proyekto ay maaari na itong mapakinabangan ng nasa 540 pamilya. Hangarin po ng inyong pamahalaan na panatilihing may sapat na pondo upang mapunan ang pangangailangang pabahay ng nakakarami. Naihabilin naman ng punong ehekutibo na ingatan ang naipagkaloob na pabahay ng gobyerno, katuwangan National Housing Authority at lokal na pamahalaan. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Hindi pa man nakababawi ang mga magsasaka sa Benguet Province dahil sa mababang presyo ng highland vegetables sa probinsya. Problema naman ngayon ay nabalot ng andap o frost ang kanilang tanim na repolyo. Kasunod ito ng pagbaba ng temperatura kaninang umaga na umabot sa 8 degrees Celsius sa bayan ng Atok, Benguet. Ito ang balita ni Grace Flores. Ang pinakamalaking problema namin ngayon yung price ng mga gulay. Hindi nabibinta. 3 pesos na nga, ayaw pang bilhin. Tapos na-froze pa. Marami kaming ngayon, first class lahat. Hinihintay namin yung price. Yan, dumating si froze, na-froze. In the first class, naging second class. Problemado ngayon ang magsasakang si PJ Haight matapos muling mabalot ng andap ang kanyang mga tanim na gulay. Kaninang umaga sa kanyang paggising, ito ang tumambad sa kanya. Ang makapal na yelo na bumabalot sa kanyang mga tanim na gulay at mga damo. Sa kapal ng yelo, naisulat pa nito ang kanyang pangalan sa isang kahoy na nabalot din ng yelo. Kung ngayon hindi mabenta-benta ang kanilang mga tanim na repolyo dahil sa bagsak presyo sa La Trinidad, Benguet at halos walang bumibili nito, lalo ngayong problemado si PJ dahil nabalot naman ng andap o frost ang kanyang tanim na repolyo. Wala na eh. Kahit pamimigay mo na kasi kung harvestin mo pa, magtawag ka pa ng mag-harvest, papakainin mo pa, sisilduan mo pa, edi doon na lang. Hinihintay na sana niyang tumaas ng konti ang presyo ng repolyo pero hanggang ngayon ay nasa 3 hanggang 5 pesos per kilo ang presyo ngayon sa pamilihan. Kaya ang isang ektarya na tanim nitong repolyo nanganganib ng hindi maibenta. Kung dadalhin namin sa trading, piso 3, 4. Kung marami lang sana, tuli-tulila na lang sana ang kunin ng turista, mas maganda lang sa turista. Pero yung turista kasi, hindi masyadong kukuha lang sila 5 kilos, 3 kilos, ganun lang ang kinuha nila. Muling naitala ang andap o frost sa bahagi ng Paway Atok, Benguet ngayong umaga, January 12, 2024. Kaninang madaling araw ay naitala ng Pag-asa Automated Weather Stations ang 8 degrees Celsius na pinakamababang temperatura sa bahagi ng bayan. Bumagsak din ang temperatura sa Baguio City at Benguet ngayong araw. Naitala ng Pag-asa ang 12.1 degrees Celsius na pinakamababang temperatura sa La Trinidad, Benguet, kung saan inaasahang mas mababa pa ang temperatura sa ibang bahagi ng lalawigan. Naitala naman ang 12.9 degrees Celsius na pinakamababang temperatura sa Baguio City kaninang alas 6 ng umaga. Una nang inihayag ng Pag-asa Baguio na simula sa Enero ay posibleng maitala pa ang single-digit temperature sa Baguio City at Benguet. Nararanasan ngayon ang malamig na klima dahil pa rin sa umiiral na northeast monsoon o amihan. Grace Flores, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Dalawang araw na lamang at matutunghayan na ng mga wisher ang 9th Wish Music Awards, isang gabi na puno ng musika, pagkilala at kawanggawa. Ngunit bukod sa live performances ng kanilang mga paboritong OPM artists, inaabangan din ng mga wisher ang social media stars na sina Inka Magnaye at Justin Luzares na kabilang sa mga host ng WMA sa The Big Dome. Ito ang balita ni Gladys Kuwagi. And the Wish Artist of the Year Award goes to, and the Wish Pop Song of the Year Award goes to, and the Wish Rock Alternative Song of the Year Award goes to. Saying goes, it's the WMA season once again. Kaya naman ang ating mga wisher, hindi na maitago ang pananabik para matunghayan ang isa sa mga biggest musical event. Muling aalingaw-ngaw ng musikang Pilipino, ang Smart Araneta Coliseum sa inihandang live performances ng mga featured OPM artists. Kabilang sa mga aabangang lineup of performers, sina Rico Blanco, Josh Collet, Flo G, Clara Bined, Lola Amor, Dilaw, Ben and Ben, at
Cup of Joe. Bukod dito, inaabangan din ng mga wisher ang pag-akyat sa entablado at pagsasanib puwersa ng mga hinahangaang OPM artist at social media stars bilang mga host ng Wish Music Awards. Ang Asia's romantic balladeer Christian Bautista, multi-hypernate artist Karil, at ang kapwa sikat na mga content creator na sina Inka Magnaye at Justin Luzares. Kaya hindi nakapagtatakang bumuho sa social media ang suporta at excitement ng mga netizen at wishers sa papalapit na WMA dahil sa lineup of hosts. Ang WMA ay isang inisyatibo upang maging avenue para bigyang pagkilala ang mga local acts sa kanilang galing, best songs at Wishbuzz performances. Sabay-sabay nating tunghayan ang winning moments ng mga OPM artists sa iba't ibang kategorya ng 9th Wish Music Awards. 6 na pong musical acts ang maglalaban-laban para sa 19 na major categories. Bukod sa WMA Trophy, bawat mananalong OPM artist ay tatanggap ng 25,000 cash prize, habang 100,000 naman para sa kanilang chosen charity. Indeed, it is going to be a night of music, recognition, and charity. 9th Wish Music Awards, ngayong linggo, January 14 alas 7 ng gabi sa The Big Doe. Gladys Tuwabi, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ibang balita ito! Isa ka ba sa mga fan ng American pop superstar na si Taylor Swift? Interesado ka rin bang malaman ang istorya ng kanyang tagumpay at impluwensya sa international music industry? Pwes ito na yata ang sign para mag-enroll sa kursong bubuksan ng University of the Philippines para sa lahat ng Pinoy Swifties. Dahil magbubukas ang Department of Broadcast Communication ng UP ng special topics tungkol sa multi-awarded singer-songwriter na si Taylor Swift. Sa ilalim ng kursong BA Broadcast Communication, Sa ilalim ng kursong BA Broadcast Media Arts and Studies ng UP College of Mass Communication, ituturo sa mga estudyante ang special topic na Celebrity Studies, Taylor Swift in Focus sa second semester ng academic year 2023 to 2024. Sa sentro ang naturang pag-aaral sa conception, construction at performances ni Taylor Swift bilang isang celebrity at kung papaano siya nagsisilbing instrumento para maipaliwanag ang media relationship with class, politics, gender, race, and fantasies. Bukod sa Pilipinas, itinuturo rin ang kurso ukol kay Taylor Swift sa New York University, Harvard University, University of Texas, Stanford University at Ghent University sa Belgium. Ayan, naku, ilan kaya, Monica, ang mag-e-enroll doon? Abangan natin, no? Pero dagdag kaalaman muna po tayo, mas lalo pong lumakas ang passport ng Pilipinas, ha? Ano ibig sabihin? Mula sa rank nito na 75, ngayon ay nasa 73 na po ang ating passport. Ibig sabihin, nadagdagan ng 2 bansa na kung saan, hindi na po natin kailangan bilang mga Pilipino ang visa para makapasok sa ibang bansa. Pero alam ba ninyo, ayan na ang pinakaunang passport na itala po sa Biblia nang nag-request si Haring Artaxerxes ng safe passage papuntang Judea sa pamamagitan ng isang sulat. Alam niyo rin ba na kung ikaw ay magpa-surgery o nagpatato, nababago po sa iyong itsura, ay kailangan mong mag-renew ng passport. Nako meron naman isang Iranian na tumira sa airport for 17 years dahil hindi po siya nakapagpakita ng passport sa mga French immigration. 17 years tumira. Ito pa, karamihan ng mga passport ay kulay pula, bagamat meron din naman pong kulay green at black. Tinatawag na Red Book ang passport ng mga taga-United Kingdom, habang Blue Book naman yung sa mga taga-US. Alam nyo rin ba na sa mundo, tanging si Queen Elizabeth lamang ang nakakapagbiyahe ng walang passport?
dahil siya mismo ang nag-i-issue nito sa kanyang mga nasasakupan. At ngayong taon, ang pinaka-powerful na passport ay mula po sa bansang Japan, Singapore, France, Italy at Germany. So ibig sabihin, pag pupunta sila sa ibang mga bansa, hindi na kailangan ng visa. Sana all. Sana po may natutuhan kayo. At laging tatandaan, mapalad po ang tao na nakakasumpong ng karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan. Mon, alam mo ang timely niyang what mo ngayon, no? Kasi recently lang may nabasa ako na isang article tungkol doon sa isang mister. I'm not sure na nabasa mo rin ba to? Yung isang mister na pinunit niya yung pasaporte ng kanyang misis kasi ayaw niyang pumunta sa ibang bansa kasi mag-OFW yung kanyang asawa. And doon ko nalaman, ito para rin alam ng ating mga kasambahay, ano, na isa pong krimen ang pagpupunit ng passport. Pwede po kayong kasuhan dyan dahil government property pala. Napanood mo ba yun, Mon? O nabasa mo ba yun? Kawawa, no? Pero tama ka doon kasi kagaya ng mga yung driver's license, yung mga ini-issue ng government, yan po ay ini-issue hindi upang sariling pag-aari natin, kundi binibigyan tayo ng pribilehiyo na magamit yung mga karapatan na yan, gaya ng pagdadrive at ito yung pagbiyahe sa ibang bansa. Naku, kawawa naman yun, Monica, no? Pinunit. Oo, naawa nga rin ako kasi syempre matatagalan yung pagkuha ng passport mo. Tapos kung may visa pa yung lugar na pupuntahan, kailangan mo pang kumuha ng visa ulit. Nakakaawa. So talagang dapat mag-ingat. Pero balikan ko lang yung sinabi mo, yung tungkol doon sa kurso ni Taylor Swift. Ano? Actually, ano yan? Yan mismo yung college ko nung nag-aaral ako sa UP, College of Mass Communication. Sayang, hindi ko inabot eh. Pero mag-enroll ka ba if ever? Hindi ko sure kung kailangan, kasi parang second year ba? Tama ba yung pagkakaalala ko? Parang second year college yata nila i-offer. Most of the time kasi pag second year college na mga subjects, lahat halos yan. Pwede mo pang daanan. Pagdating ng third and fourth, dyan kasi yung mga majors mo. So, yan yung parang pili na lang, di ba? Pero ito mukhang pwedeng lahat daanan. Oo naman, mag-enroll tayo dyan. Swifties ka din. Swiftie ka ba, Mon? Hindi masyado. Hindi masyado. Pero ako hindi, naku-curious kasi ako yung paano ba, yung concept niya, yung paano niya na-infiltrate yung ganito kalaking influence, no, sa mga tao. Magandang pag-aralan. Ayun. So, abangan natin kung maraming mag-enroll. Sige, Mon, maraming salamat sa iyong trivia ngayong araw. Samantala, tayo po ay mag-shoutout na sa ating mga naging kausi ngayong araw ng Biyernes. Shoutout po at maraming salamat kina Jess Mark Alcantara, Reyna Lailo, Danilo Ariola, Caria Prey, Emmanuel Montañez at Marcia Mars. Maraming salamat po at happy weekend. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Roma 14:17 na nagsasabi, sapagkat ang kaharian ng Diyos ay hindi ang pagkain at pag-inom, kundi ang katwiran at ang kapayapaan at ang kagalakan sa Espiritu Santo. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig, ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po at muli, happy weekend!